Yesterday it was my birthday and I was quite disappointed the night before I go to bed kasi actually I don't have really much plans on my birthday. I'm not expecting anything or too much, though I really do appreciate some of my friends, family, colleagues exerted an effort to greet me sa Facebook. And then the person that I'm with also said that um, he already has plans or have plans to go on a lunch with me. Pero before that, the day before the birthday, he's trying to suggest if we will be able to have a lunch prior before my birthday. Kasi nga, yung pinsan niya, naka-off that time. So, okay lang naman sa akin, wala namang problema if we go out together with his cousin. Kasi, I love her din naman. Tapos, a problem is, it's my birthday. Tapos, ako yung ako sana tinatanong niya ako kung ano yung plano ko for my birthday din. Tapos, kinabukasan, yun na nga. I mean, yung the night, parang, alam ko naman na pinaplastic niya lang ako na binabati niya ako ng happy birthday. Tsaka meron siyang intention that time na hindi naman ako pinanganak kahapon para hindi ko malaman kung ano yun. Pagkatapos, yung kinabukasan na, sabi niya sa akin, mag-ano na tayo kasi mag-lunch na tayo. Tapos, alam ko naman na, na wala namang masyadong special dun sa place na pupuntahan namin kasi nadadaanan ko siya araw-araw. Punta kami doon, tapos he paid for the exact amount. Tapos, syempre kailangan kong enjoyin na lang kung ano yung meron. Tsaka since gutom na rin naman ako. Pero yung place talaga, that is an ordinary place for everyone na basta wala namang masyadong special doon. Tinake ko na lang siya na special since it was my birthday. At saka minsan na minsan lang naman talaga kami lumabas or kumain sa labas. So, ayun na nga. Tapos, nag-stroll kami sa mall. Tapos, bumili ako ng gift ko para sa sarili ko. Tapos, while he's outside, waiting for me, na habang nagsha-shopping ako for myself. Actually, I'm not expecting that he will pay for something for me. Tapos sabi ko pa naman sa kanya, let's go, mag-milk tea tayo after. Tapos treat ko na lang yung milk tea. Tapos, nakita ko rin na parang, I need a massage. May massage seat doon. Sabi niya, sige na, pagdating namin doon, sige na, bayaran mo na. Sabi sa akin ganun. So, I paid for the massage seat for 2. For 30 minutes each kami. After nun, sabi ko, bibili ako ng shampoo ko. Mag-grocery ako. Tapos, hindi naman din nangyari yun. Kasi nga, nagmamadali na rin kaming umuwi. Medyo, na yung feeling ko nun hindi naman rin maganda. Tapos, pagdating namin dito sa bahay, I noticed na there is something special stuff na nandiyan. Tapos, dating yung mga Lazada niya, Shopee, mga ganyan. Tapos, parang
mention niya na, ay, bibigay ko to kay, ibibigay daw niya sa pamangkin niya yun, yung dumating na parang gift, ganyan. Sabi ko, bakit ako? Anong regalo mo sa akin? Sabi niya sa akin, nag-samji ka na nga ano pa bang gusto mo? Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, ganun ba? Gumanon ako. Tapos sabi niya sa akin, di wag ka rin gumastos, so wag ka na rin bibili sa birthday ko para kasi wala naman ding special sa birthday ko, sabi niya ganyan. Alam mo yung, hindi naman ako nag-expect ng kahit na from him, na hindi ko lang din ma-explain kung bakit, alam mo yun, na parang ang dating sa akin is, I'm not going to exert effort, kaya huwag ka rin mag-effort para wala tayong problema. Parang ganun yung dating sa akin parang wala siyang tatanawing utang na loob or wala akong tatanawing utang na loob sa kanya. Parang I can't make you happy, kaya don't try it. Parang ganun na, alam mo yun, ang hirap niyang intindihin pagdating sa mga ganung bagay. Tapos nagagalit siya sa akin kapag natotoxic, pagka feeling niya toxic ako or may sinasabi ako na nakakasama sa loob ko. Ang hindi po maiwasan dito, yung may kumpara ko yung sarili ko dun sa mga nakakadate niya lang sa kalsada. Na pinaghahandaan niya pa. Tapos hindi siya nagre-reklamo gumagastos siya. Sinasabi niya lang yun na ganito, ganyan. Kaya niya lumabas, kaya niya gumastos ng gasolina para lang lamyarda siya at makipag-iyutan siya sa kalsada or kung saang mang kanto para lang dalhin niya yung sasakyan at mag-effort siyang makipag-iyutan doon sa sasakyan. Tapos magbitbit siya ng babae dito na kung anong ginagawa nila. Alam mo yung parang, tapos aalis siya, lalabas siya dati na may kasama siyang iba na ililibre niya. Pero pagdating sa akin, parang hirap na hirap siya ultimo nga pagbati sa akin Tapos na yung birthday ko, tsaka niya pa ako babatiin, palaging ganun. Parang nasasabihin niya sa akin na wala na daw siyang nagagawang tama, na kahit na daw nag-e-effort na daw siya, hindi ko pa rin daw maano. Alam mo yung na-appreciate ko na nga na kahit na sa pipitsugin lugar mo lang ako dinala, na hindi naman yun yung original plan ko for my birthday kasi matagal ko naman pinagandaan yung birthday ko. Gusto ko lang naman mag-seafood, mag buffet, parang ganyan. Tapos gusto ko naman yung makakain ako na hindi ako naiilang kung madumi ba yung kakainin ko o hindi. Since birthday ko naman yun. Hindi niya ako tinanong kung ano yung plano ko, kung gusto ko ba dun sa lugar. Siyempre, nandoon na Di yun na yun. The most cheapest place, cheapest price, kung ano yung kaya mong ibigay, okay lang. Pero yung wag mo na ipamukha sa akin na wala akong kwenta para sa'yo, para hindi ka talaga mag-effort ng kahit na biruin mo yun. No questions asked, no questions needed. I'm just feeling so tired understanding what is really happening. Sobrang hirap kasi ang ramdam na ramdam mo pero wala kang magawa. So hurtful for me that I just really wanted to walk away in this kind of relationship. Sabi ko kay Lord, bakit naman ganon? Feeling ko naman, hindi ko naman deserve yung ganito. Or kung ano yung mga nagawa ko from the past. Kung meron ako mga pagkakamali. Bakit ganito yung kapalit? Kailangan ko nasasaktan. Minsan, nahihirapan ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sabi ko pa ulit-ulit na appreciate ko
kung ano yung makakayanan mo. Pero yung alam ko naman afford mo, tapos nakaya mo namang gawin, pero mas pinili mo yung ibigay sa akin yung pinakamalala. Ayun yung nakakainis. Live-in partners kayo for 4 years na magwa 5 years na, pero I never get the chance na budget man lang ng kahit na ano for us na manggagaling sa kanya. Kasi wala daw siyang tiwala sa akin pagdating sa pera. As if naman na nagnanakaw ako or something. Alam mo yung pinakamalala pa nun na sa 100, nagpakilala siya na parang ninanakawan pa siya ng pera para pag-isipan ka pa niya na anong ginawa ko? Bakit ganun kulang na 100, 'di ba? Eh kung sampalin ko kaya siya ng tiga 100, ano yung nakakabuisit yung ganun na may kasama kang saraulo na ayaw niya tanggapin na saraulo siya. Pero dinidiin niya na ikaw yung siraulo. No wonder kung bakit wala siyang relationship ng gano'ng katagal, ng ilang ano. Kasi yung pagkatao niya pang one night stand lang. Yung wala nang balikan. Una sa lahat, di naman ikaw masasatisfy sa kanya eh. Puro arte lang yung gagawin mo, mag-iinarte ka lang, magdadrama ka lang, magpapanggap ka lang. It's hurtful. Pang pipitsugin lang siya, yung pang wala nang ulitan. Saka yung mga pang bored na babae na lang na wala nang magawa sa buhay. Na kunwari papakisamahan siya kasi they're just expecting do. Alam naman nila kung ano yung kakahinatnan nila. Wala. Wala talaga.